umaga. Tulungan sa mansana, kriminal kaliwat kanan. Bayani na pamanga, Duterte ang pinagsigawan. Kaya labang sa droga'y nagsimula. Madami ang sumuko pero madami din ang nanglaban. Sa isang iglap talay naging pula. Kinabukasan gumising ang bayan ng alaya na sa mga kriminal. War on drugs, kalayaan ng taong bayan. War on drugs, isang bangungot para sa mga kriminal. War on drugs, para sa kinabukasan ng inyong anak. War on drugs, imperfecto pero ang epekto mararamdaman na susunod na henerasyon. Sa labang ito kasama ang taong bayan. Hindi bawat kikira'y may mga sugat at kawalan. Mapait na katotohanan, bigat na pasan, o mga inosenteng nadamay sa gitna ng laban. Halaga'y napakataas, aral na natutunan. War on drugs, kalayaan ng taong bayan. War on drugs, isang bangungot para sa mga kriminal. War on drugs, para sa kinabukasan ng inyong anak. War on drugs, imperfecto pero ang epekto mararamdaman ng susunod na henerasyon. Sa kabila ng dilim may liwanag na masisilayan. Mga pamilyang nabuo, buhay na muling natulungan. Pag-asa ang layunin sa gitna ng laban. Bagong pag-asa ang dala para sa bawat tahanan. May mga bumabatikos, tagumpay daw ay kulang. Mga nagpagduda, tila walang nakikitang katibayan. Ngunit sa lansangan ang tanong mo sa taong bayan. Sila tunay na nakakita, silang lubos na nakaranas. Sa kabila ng batikos, may pag-asa at paninindigan. Ang suporta ng bayan sa war on drugs na nanatili buo. Ang tiwala, pagbabago na ramdaman. Ligaya sa bagong umaga, pag-ibig na marami. Tuloy na ang laban, tapusin ang sinimulan. War on drugs, kalayaan ng taong bayan. War on drugs, isang bangungot para sa mga kriminal. War on drugs, para sa kinabukasan ng inyong anak. War on drugs, hindi perfecto pero ang epekto mararamdaman ng susunod na henerasyon. My God, I hate drugs. Meron ba ako nun? Meron ba ako nun? Parang wala ako nun yung my God, I hate drugs Meron ba ako nun? Hanapin ko My God, I hate drugs. Anong apps ba yun? Nakalimutan ko na kung anong apps yung my God, I hate drugs Dito ba yun sa kabila? Wait lang wait lang. Kailangan meron tayo nun. My God, I hate drugs. Saan na yun? Ito ba yun? Ito. Ano pangalan nitong apps na to? My Instant. Ayan. Hanapin natin. My Instant. Maganda yun My Instant. Yeah, to. My God, I hate drugs. I hate drugs. Wala. Wala. Ano ba yan? ito. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Yun. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. My God, I hate drugs. Diba? My God, I hate drugs. Huwag mong subukan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay Masisira ang buhay mo. My God, I hate drugs.
Putang ina mo. Putang ina mo. Putang. Di ba? Ayan, magandang gabi, umaga, hapon, tanghali sa inyong lahat. Ayan, sa inyong lahat dyan, yung mga early birds. Ayan, I'm Jake Bet Cruz, Whitey Lacuatsero, Eday Lamago, Sidra Del Cua, Dom G. Sputik, Ate Teresita Lim, Romero Punay, Wapa Kels, yan, Marjorie Cumbista, yan, magandang gabi. Bogart, Pro Inday, yan, Kailin, sino pa nandyan? Si Jupaw Gasol Storm, Bright, Simpleng Josa, Pilipini Boy, Eladio Socorro, Marily Enero, Arnel Ibanez Banateros, Joms, Nana Erlinda Flores, Marisa Decena, Shea Bautista's Channel, Papa Rudy, Arnel Ibanez, Gia sa Sevilla, Esther Danau. Okay, YouTuber. Ay, syempre ang aking Mare. Mare, kamusta ang birthday mo? Wow, sana all. Di ba? Ito pag nag-birthday ito, syempre, bongga, mapapasana. Sana all. Francisco Libres, yan, Leandro Prias, Joel Hermojeno, Lito Billones, Maria Lindsay, whoever has name. Ade, yan Jenna Diolon. Ay, Angel Time Traveler, how are you na? Kumusta ka na? Ano nang balita sa'yo? Ha? Nako. My God. I hate drugs. Ray Dino, kumusta ka na? Whoever has name, sino pa nandyan? Oy, sino to? Oy, El Carmela, maraming thank you. Thank you. Alam mo naman dito maraming salamat sa natin napakabilis talaga ni napakabilis ni 'di ba? Ni El Carmela, napakahusay, napakabilis. Oo, alam naman dito sa atin, bawal ang makupad. Bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Yan. Di ba? Oh, no! Okay. Bakit nasingit yung si BBM doon, animal? Okay. Julio, El Capitano TV, Filipino Boy, Pags Travel, The Beast. Yan maraming salamat. Fighter Lolita, Sidra Del Cua, Jose Palak. Yan Baser TV, tapos na, maayong gabi. Okay. Kumain na ba kayo? Kumain na? Nag-dinner na ba kayo? Uni Bagman, Elizabeth Nicolaido, anak. Buster, buhay na buhay ang dugo ng mga Pilipino sa mga ganap kahapon kay PRRD. Kaya nga, JM Vlog, congratulations sa'yo, JM Vlog, political vlogger ka na. Galing-galingan mo na lang pagkokomento. Ka. Ito payo ko sa'yo, JM Vlog, magbasa-basa ka. Kahit na hindi ka nanonood ng YouTube, basa ka lang ng basa. Bumili ka ng libro. Ayan. Sunrise, yan. April Alice Ibera, Aguila ng Mindanao. Watching from Paris, France. Sana all nasa, ano ba pera dyan sa sa France? Euro rin ba? Euro rin ba dyan? Euro. Okay. Ay, inulit pa talaga. Thank you. Busy sa duty. Sa work. Ay, thank you La Carmela. Inulit pa. Thank you so much. Naku, binuhos na. Pati patot panabla. Willie Montesa, yan, Anharot. Nako, Anharot, shoutout sa'yo, Anharot. Si El Capitana, Sunrise. Jean Carino, sino pa nandyan? Eros, Ilagang Quadcom, nako, puro naman scripted yan. Kaya nga, mamaya. Pag-usapan natin yan. Maaring mo ka, Doc Jarly. Ayan, thank you. El Carmela, maraming salamat Okay, sino pa nandyan?
Jaya Sibilia, Elsie Chan, Rose Danke, The Beast, Euro ba? Euro. Okay, King Ray. Solid, Banateros pa rin. Gandang gabi po. Thank you. Wow, ang galing. Wow. Okay. Okay, umpisa na natin ito. Saan ba tayo magsisimula? Quadcom? Hindi, ito ito pag-usapan natin. Kasi naman ang title natin dito, miyembro ng Iglesia ni Cristo, binanatan ang Quadcom. Na dati, alam naman natin na si Bongbong Marcos ay suportado ng mga Iglesia ni Cristo. Yung istasyon na kung saan mayroong programa itong si Congressman Marcoleta. Nakapagtataka, bakit bumabanat na ang istasyon ng Iglesia ni Cristo dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, dito sa Quadcom at kay Martin Romualdez. Hindi kaya sa susunod ito kaya isang paghahamon ng mga Iglesia ni Cristo sa liderato ni Martin Romualdez? Kakayanin kaya ni Martin Romualdez itong iglesia? Yan ang malaking tanong. Oh, no! Rosario Pay Otsuka, good morning, good evening. Di ba? Eto, pakinggan muna natin ito Ay, Doc Jarly, thank you sa pagpapamember. Maraming salamat. Thank you sa iyong renewal. Thank you. Okay. Eto na. Panoorin muna natin itong saganang mamamayan. Matindi ito matindi mga banat nila sa Quadcom dito Tinarantado nila ang Quadcom dito. Meron silang listahan ng mga congressman. Nako, may listahan kayo. Yari kayo sa iglesia. Bawas boto. Patay kayo. Okay. Umpisa natin. Bilis-bilisan lang natin ito. Kasi pupuntahan pa natin si Karen Davila tsaka si Ted Pailon. Pangkaraniwan dyan, 161 ang patay, 161 at 3 billion na po mahigit ang pinsala sa agrikultura at infrastruktura ng Bagyong Christine. At nagbibilang pa tayo. Nagbibilang pa. Tanggalin mo na yung Bicol region. Halimbawa, walang nangyari dyan. Alisin na natin yung tungkol sa iba pang mga binaha. Yun lang Talisay. Tama ka. I-isolate natin insidente. Halimbawa, yan lang ang nangyari. Wala nang iba. Talisay lang mo. Halimbawa, sa dami ho ng nabiktima dyan, namatay, dapat talaga pinupuntahan niya ng isang Pangulo. At yun yung naramdaman siguro ng isang tunay na Pangulo, sa pagkatao. Yung mga namatay dapat sa Talisay, dapat niya pinupunta. Sa dami ng namatay dyan sa Talisay, dahil sa landslide, dapat yan pinupuntahan ng isang Pangulo. Pangulo isang tunay na Pangulo, yung may malasakit. Tangina, parang sa pusibangag dito Dami ho ng nabiktima dyan, namatay. Dapat talaga pinupuntahan niya ng isang Pangulo. At yun yung naramdaman siguro ng isang tunay na Pangulo, sa pagkatao. Yan po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Sa karakter dapat ganyan ang leader, di ba? Totoo. Oo. Kaya tuloy ni representative yata, walang pinapapunta pa Ay, di ko wala. Kaya ang tanong natin kay Ginoong Cesar Chavez Cesar Chavez, meron bang? Bakit ipadalhan mo nga kami? Baka hindi na namin alam. Kasi yung Presidential Communications Office parang wala nang komunikasyon sa atin Ayun nga. Di ba? Nila, kung ano na lang yung nilalagay sa kanilang Dati, Jen, pagka tayo nagpo-programa, hinahanap ko yung mga balita ng PCO Ay, wala kang makita kung ano lang nakalagay. Pagkatingnan mo yung page ng PCO, may mga bago. Tsaka updated. Ito pag tinignan mo, ilang oras na nakalipas. Hindi ba puro picture ni Chavez na nandyan? Hindi naman. Baka ginawa yung personal page niya, hindi naman. Yung bagyong digong sa Senado. Ang daming nakamiss kay Digong. Yung bagyong digong sa Senado. Ang daming nakamiss kay Digong. Pasensya na po kayo Pasensya na kayo. Ang naging damdamin
at sentimiento ng taong bayan parang, yes! Napapayes eh. Tapos sabi, banatan mo, parang ka nanonood ng pelikula ni Fernando Po. Suntukin mo sa kaliwa, suntukin mo sa kanan. Talaga naman, Bugbugin mo. Tapos, di ba, may pompiangin mo, parang ganyan. Ay, hindi, totoo yan. No? Hinalikan pa ni Tatay Digong yung kabaong nang namatay doon sa... Di ba pinakita ko kayo ng umaga yung picture? Sa live ko kayo ng umaga, pinakita ko, di ba? Oh, kitang-kita doon. Oh, ito tuloy na natin to. Tapos, di ba, may pompiangin mo, parang ganyan eh. JM Vlog, thank Pero you, thank nakita you. natin doon na hindi mo talaga mauutakan Oo. ang isang pwede mong gamitin yung salitang magulang eh. No? Wala, street mart yan eh. Pero Batang kali yan ito, eh. ang paggamit ko ng magulang is dun sa pagtanaw na isang parent. Yan, ha? Totoo. Mas matanda sa'yo eh. Maraming karanasan. Hindi mo pwedeng paikutan. Hindi mo pwedeng loko-lokohin. Di ba? Hindi mo pwedeng paikutin ng tanong. Sa nangyari kahapon, Oo. sila ang napaikot ni Digong. Sa totoo lang. Ayun nga, totoo. Yung reason, Ito tingnan mo sa nangyari kahapon. Pinaglaruan sila ni Tatay Digong. Ito halimbawa. Bibigyan ko na kayo ng example. Halimbawa, dumating si PRRD, pumayag o kumasa sa imbitasyon ng Quadcom. Ano kaya mangyayari? Itatapat mo ba si Abante kay PRRD? Pag yan dalawa nagdebate, sino kaya mananalo? Sino kaya lalamunin ng buo? Pag si Kong Dan Fernandez ang nagtanong kay PRRD, sa palagay mo, ano mangyayari? Oh no! Si Paduano, subukan mong itapat kay PRRD, ano mangyayari? Oh no! Si Barbers, ano mangyayari? Yari ka? Parang nakikinikita ko na magmumukha silang tanga. Magmumukha silang estudyante kaharap ang principal. Di ba? Eh kung usapang batas nga kay Congressman Marcoleta, hindi sila umubra. Pinagtulungan lang nila eh. Eh kung hindi nila tinanggal yan sa komite at nanatiling nandoon, ay putang nakakain din sila ng alikabok dyan kay Congressman Marcoleta. Yari ka? Kay PRRD pa kaya? Putang ina nila. Kay Spencer, magandang gabi, ha? O, ito, tuloy natin. sila ang napaikot ni Digong. Sa totoo lang. Ayun nga, totoo. Yung Risa Ontiveros, na talaga namang naghanda ng kanyang mga tao sa likuran, ay nakahanda na po ng maraming maliliit na papel May para script itanong. eh. Parang kahapon walang gustong itanong dahil sa lahat ng tanong ni Senadora Risa Ontiveros ay parang nasopla lahat eh. Sopla. Ay, nako. Yun ang ating sinasabi. Ang problema nga, eto pagka tinanong na sila ni PRRD, halimbawa, are you a lawyer? Wala na eh. Yun lang pambara eh. Yun lang ang gagamitin na pambara ni PRRD sa kanila. Are you a lawyer? Alam mo bang batas? Magbasa ka nga, baka ganunin sila ni PRRD. Wala na. Finish na. Di ba? Magiging finish yan. Pag tinanong niya, are you a lawyer? O sasabi sa'yo, mag-aral ka muna bago ka magdadaldal dyan. Gaganunin lang yan sila ni PRRD dyan sa Quadcom eh. Kaya marami ang nakamiss sa Pangulong Duterte. Hindi tayo natutuwa sa pagmumura ha. Pero nakita mo ang Pangulong Duterte kahapon kapag nagmura eh.
mataki mo yung buong plenaryo ng Senado, nagpalakpakan pa. Asar na asar yung Oo. nandun, di ba? Yung chairman ng komite, si Senador Coco Pimentel, Mr. Sergeant at Arms, at tingnan nyo nga kung sino yung mga nagpalakpakan na kapag malakpak uli ay palabasin nyo sila Talaga dito sa naman. plenaryo. Eh, wala matitira doon. Baka mag-isa lang siya. Sabi naman ng Pangulo Duterte, plenary, wag nyo akong susugan at lalo akong, kumbaga wag nyo akong masyadong apuyan. Nagpalakpakan pa kayo dyan. Ano, ha? Ayun nga, Yun ang gusto nating sabihin sa pangyayari ito, Nelson. Pero ang isa sa pinick up naman dyan ng mga siyempre, kalaban ng Pangulo, ha? Dating Pangulo, na talagang nagdidiin sa kanya, ay yung binanggit niya na, oo, meron akong death squad. Ayun naman. Diba? Sabi Oo. niya, meron ako. Oo. Ay, ano, yung apat, yung death squad ko, yan ang mga leader. Yan ang mga dati kong chief of police. Pakinggan nga natin, meron tayo. Meron sa patayan. Oo, para malinaw. Oo, Para tingnan natin. Gagamit ba ito ebidensya laban sa Ayun, kanya? tingnan natin. Oo. Tingnan natin ito. Oo. Pagka ikaw ang nakinig, ha? Magagamit ba ito ebidensya laban sa Ayun, kanya? tingnan natin. Oo. Tingnan natin. Yan. O sige nga. Banat Sot. I can make the confession now if you want. Una, talagang niyayari ko. Pero wag mo naman mga pulis kawawa naman. Ha? Meron akong death squad. Death squad. Pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair? gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Oh, yan. Natawa si Panelo. Yun ang namiss ng tao. Di ba, natatawa ko. Ikaw, natatawa ka. Oo. Ibig Si sabihin, Panelo natawa rin ay, eh. lahat natatawa eh. Si Panelo, natawa. Ang ibig sabihin, Si Rizal Tiberos, parang nagpapatawa ang dating Pangulo dyan, di ba? napangiwi yung Rizal. Kasi kung hindi ka kung ikaw ay siseryosohin mo yun, Oo. hindi ka matatawa, di ba? Yun na nga. Pero sa pagsasabi ba niya yun, para bang Yun ba gagamitin mong ebidensya laban sa ko kanya? Alam mo dyan, ito Oo. sa pagdinig na yan, maraming mga abogado, ha? Di umano. Ay, oo, totoo. Ang lumabas na mga, ayaw ko gamitin yung salitang bobo. eh. Paano Hindi mo ba tayo gagaling-galing, ha? Di ba? Paano mo sisiluin? Alam mo naman ang abogado naman, eh. oo. May mga leading questions yan at mga tanong, di ba? Oo. Minsan may mga pansilong tanong yan. Paano mo sisiluin yung tanong, yung salita na yun ng Pangulong Duterte? Yun nga. At saka yung sinabi niya yun, ito ba ay magagamit mo ng laban sa ebidensya kanya? laban sa kanya? Hindi. Na umamin na po ang Pangulong Duterte Kasi, Jen, na may death squad. hindi naman basta inamin ng isang tao, ako po pumatay niyan. Halimbawa lang sa isang kaso, ako pumatay. Titingnan pa rin yung ebidensya eh. Kasi baka inaamin lang niya yun para ilihis yung investigasyon eh. Oho. Alam ng mga matatalinong abogado yon Jen, na hindi basta may admission, eh yun nakaagad yun. Di Oho. ba? At yun ang pinalalabas ng mga miyembro ng Quadcom. Wala na! Under oath siya doon, nagsalita siya doon. Oo, kasi inamin niya na ganito, na kesyo gano'n, na kesyo ganyan. Ayun ang inadapt ng Quadcom, mga gago. Biro mo umami na raw. Si PRRD. Di ba? Ito naman magagamit niya. Si Tatay Digong na nga nagsabi, hindi mo naman pwedeng gamitin yan. O, hindi naman tatanggapin yan ng korte. Pero yan, Quadcom, tinanggap, mga tanga. Iimbestigahan pa rin naman ito kung talaga may kinalaman siya. Diyos mio marimar. Ano? Anak lang po siya talaga, oh. Lalo na kung ganyan, tingnan mo naman kung paano niya ginawa yung admission, di ba? Marlon Yun na Bullet nga. Rice, Hindi naman shoutout siya sa'yo. seryoso. Nako. At bukod doon, sinabi niya na itinuro pa niya eh. Sino ba yung mga miyembro ng death squad ninyo? Mga negosyante rin yun sa Davao. Ayun nga, negosyante. Oo. Mga negosyante. Sabi yung mga negosyante po, Oo, sila ang... oo. Ay, oo. Oo, sila. Oo. Kasi kapag pinatay nila yung mga taong mga salbahe doon, Oo. dadami ang negosyo. Negosyo. Makikinabang ang mga negosyante doon sa kanila. Sino po ang... Sino sila? Oh, sino? Hindi yun ang mga mayaman. Ang iba nga doon napatay na rin eh. Patay na. Hindi ko na Oo. matandaan eh. Sino ho ang nagbabayad sa kanila? Ba't nabayaran negosyante nga sila? Ang yaman nga yung mga tao na yun. Ikaw, Jen, kapag ka ikaw naniwala dun sa Oo. kwentong ganon, anong tawag sa'yo?
Ayun nga eh, di ba? Pag ikaw naniniwala sa mga kwentong gano'n ni PRRD, naniwala ka, pinaniwalaan mo, inadapt mo, anong tawag sa'yo? Di ba? Puta, nawala. Yung pinindot ko, naging meow, 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 meow. Ang tawag doon, bobo, tanga, inutil, tarantado. Yun eh. Puta, napalitan eh. Puta, ina talaga dyan, oh. Ulit. Ikaw, Jen, kapag ka ikaw naniwala dun sa kwentong ganon, anong tawag sa'yo? Anong tawag sa'yo? Utu-utu ang gullible ka tawag sa'yo doon. Di ba? Meron pa isa yung magandang sinabi niya, yung gusto, dadalhin ba kita sa impyerno ba tayo? Sinabi ni Pangulong Duterte? Oo. Hindi ko maalala yung tanong. Sinabi na ganon. Oo, lahat tayo mapunta sa impyerno. Oo, doon ang punta natin. Sabi naman ni Rizal Tiberes, hindi ako po mapupunta sa impyerno. Sabi naman ni Tatay Digong, hihilain kita. Oh no! Hihilain kita, sama kita sa impyerno. Utangin na talaga si Tatay Digong talaga, oo. Wala silang magawa eh. Hindi ako mapupunta doon, no? Ang suplada pa ni Risa eh. Isnabero eh. Nagmaldita eh. Oo. Tapos sabi ni Tatay, hihilain kita, ma'am. Utangin na talaga niya ayop na yan. Yung mga hindi pa nakapag-likes, nagre-reklamo na si Makulit Ako. Oo, kulang po sa mga likes, 3K nanonood. Ayan, oo nga naman. 3,000 kayo dyan, 3,240. Palike naman po. Thank you po. Ang hindi mag-like, alam nyo na. At saka pakisubscribe na rin ha. Oo, pakisubscribe. Thank you. Sa kanya ukol sa bagay na yon. Well, anyway, nilalatag lang po natin yung mga nangyari kahapon. Kung ano ba ang naging kwento. Marami ho ang sinasabi namin, marami ang nakamiss, nakaalaala kay Pangulong Duterte at doon nung tinapos na ang pagdinig, tapos na ba? Bakit nyo tinapos kaagad? Marami pa akong aaminin eh. Marami pa akong gusto sabihin. Pemia Marasikan, shoutout sa'yo ha. Malaman nyo na talaga lahat ang buong katotohanan. Di ba? Yun nga. Ituloy pa natin, Jen, ha? Yun namang idinadawit yung mga polis. Kasi kung ikaw ay magaling kumuha ng statement, dapat alam mo rin yung context, di ba? Ay, siyempre. Salamat sa mga bagong subscriber ha. Thank you. Pangulong Duterte na meron siyang sariling death squad. Kasi gusto niyang ilayo yung investigasyon doon sa mga pulis na inaakusahan, Jen. Yes. Sabi ako lang. Kurik yan. Sinabi nga ni Tatay Digong tigilan nyo na yung mga pulis. I'll take all the responsibility. Siya na lang, biruin mo. Saka makakita ng ganyang klaseng presidente na ang mga kapulisan inilalayo niya sa mga reklamo, sa mga napipintong mga pagsasampa ng mga kaso laban sa kanila. Kinukuha niya yung responsibilidad, inaako niya. Saka makakita ng ganyang klaseng presidente. At pinatunayan niya yan ang pangako niya nung nagdeklara siya ng war on drugs. Anong sabi niya, di ba? Nung una sinabi niya, akong bahala sa inyo, sagot ko kayo, basta magtrabaho kayo in the performance of your duty. Magtrabaho kayo ng naaayon sa batas. Ayun ang sinabi ni Tatay Digong. O, di ba? Pag kayo kinasuhan, sagot ko kayo. Pag kayo, di ba? Basta legal lang. O, ngayon, pinatunayan niya kahit hindi na siya presidente. Inaako niya. Meron ba tayong presidente na ganyan? Ganyan ba si Bangag? Anak ng putang ina. Yari ka? Ganyan ba si BBM? Putang ina nun, hindi mo nga matanong yan. Tumatakbo nga yun sa interview eh. Anak ng syoktong. Samantalang si Tatay Digong,
Di ba sinabi niya kahit na dagain siya sa kulungan? Ay, Buster, pa-shoutout po, new subscriber, galing mo. Ay, thank you, Dodong Orly Merida. Thank you, Kuya Redinho. Thank you, Kuya Redinho, ha. Lily Tagono. Oh, Messi Shi. Yan, na-shoutout sa'yo, Kulyu. Okay, tuloy natin. Meron akong death squad, ako ang anuhin nyo, di ba? Oo. Yan lang. I will take Full responsibility. legal responsibility. Oo. Sabi niya, Kaya noong itinuturo na yung mga PNP chief, dapat managot kayo dyan sa extrajudicial killings. Oo. Ito ang sagot ng dating Pangulo. Jen, ha? Ano sabi niya? Ito, yung inutusan ba niyang pumatay ang mga PNP chief? Yan. Ito, pakinggan ninyo, ha? Oh. Meron siyang sinabi dyan, eh. SOT. Ang solution during my time was a call of duty of the President. At hindi po ako nagkulang, Mr. Senator. Nag-warning ako lahat Big J, shout out. narinig ng Pilipinas. It was not a state-sponsored killing. There was never an official order to the police and the Ate Josepina military Goso, shoutout and to sa'yo, ha. the agents of government. Thank you to sa pakulay mo. kill. Thank you. Wala akong sinabi na ganon kasi abogado ako. Merci, Ang thank you. yung sinabi ko nung nagtuturo ako sa Pambansang Police Loya, Academy, magandang gabi. that in your fulfillment of duty, yung elements of self-defense would apply to you. Pag Mami Bebs, na-play ko na you kanina, are kayo trying ng umaga. to arrest a person. Ayun, ang naging bahagi ng pahayag. Bagong Pero hindi Good natumbok job, yung DP, binabanggit shoutout ko, ka, eh. shoutout. Yung isa pa, yung pinaamin niya yung mga PNP chief. Oo. Kasi may mga dumalong PNP chief dun, eh. Ha? Tama. Isa si Senador Bato. Archie, Gamboa. basta si Oo. General Archie. Kasi dito, Oo. pinipilit na siyang aminin O, yan. na yung mga pulis ang pumatay, hindi Oo. ba? Oo. Sige nga, meron tayo niyan. Ayan, Ayan, ito daw, okay na raw. Sige, Pakinggan natin. Oo. May inutos ba ako sa inyo ng talian mo ang tao, patayin mo? Ngayon, sabihin mo sa kanila ngayon. Nandito na tayo kasi yun ang ano sa akin eh. Extrajudicial killing. Gloria Bande, thank you, ha. Inutos ba ako sa inyo? Ni minsan na patayin yung kriminal na nakatali dyan o nakahiga. Tell the people now, bago tayo mamatay, ikaw, Senator De La Rosa, did I ever tell you to shoot a criminal na defenseless na nahuli na ninyo? Never in my whole life, Mr. President. I can tell you, Mr. May Chairman. sinabi ba ko sa inyo na isalvage ninyo yung tao? Ayun. Paano mo i-reconcile dyan na meron siyang death squad, di ba? Tapos hindi naman niya inutusan pumatay. Gusto lang niya sabihin, huwag niyong pakialaman yung mga pulis. Tama. Ako na lang harapin ninyo. Di ba? Ganun dapat yan. Yun ang sinasabi natin na Yun nga. yun ang presidente ko. Yan ang dapat gano'n. Di ba? Pagka ang mga tao mo ay Nako, net 25. Baka pagbalakan kayo ni Tambaluslos. Ang presidente ninyo, Duterte, malamang sa 2028, Duterte rin yan. Di ba? Gloria Bande, maraming salamat. Thank you. Oh, yan ang presidente ko. Oh. yan ang dapat gano'n. Di ba? Pagka ang mga tao mo ay pinaparatangan, akuin mo, di ba? Oo, ikaw ang presidente. Ikaw ang presidente noon Oo. ngayon, tulog na lang tayo. Ayaw mo sila dyan Ano sa tayo? bagyo na yan. We no? are Din mo?
Bongbong Marcos, unti-unti nang binabanatan ng istasyon ng Net25 na pag-aari ng iglesia. Hindi gagalaw yan maya, hindi magsasalita yan ng walang go signal galing sa pamunuan. Tulog na lang tayo. Ayaw mo sila dyan Ano sa tayo? bagyo na... Akuin mo, di ba? Oo, ikaw ang presidente. Ikaw ang presidente noon Oo. ngayon, tulog na lang tayo. Ayaw mo sila dyan Ano sa tayo? bagyo na yan. We no? are Wala. approaching the whole of the nation approach. Oo. Ano tayo Whole nation tayo. Oo. Yung mga nasa DPWH, kayo Oo. muna mangdamot. Ay, nako. Talaga naman. no? So, yun ang medyo mabigat. Ano, ha? Kasi mako-compare. Totoo. Na-compare nung mga nanood kahapon, anong klaseng presidente ang Pangulong Duterte at anong klaseng presidente ang Pangulo ngayon. Hindi Totoo. ba? Di kaya ni Tamba ang INC, matindi ang mga INC. Oo. Tiklop nga dati yan si Pinoy. Kaya ngayon nagka-problema dati, di ba? May problema dati sa INC. Pinakialaman ni Leila de Lima. Ay, ang Pangulo ngayon, ano? Subukan mo nga to, Tamba. Etong Net25. Presidente ang Pangulong Duterte at anong klaseng presidente ang Pangulo ngayon. Hindi ba? Oo. Hindi natin maalis eh. Hindi natin po pwedeng bawalan ng tao na mag-compare eh. Oo. Hindi ba? Kasi sila ang nakakaramdam at sila nakakakita. At kapag ka sinabi ba, mas okay ito, ay antay ganito ka siguro. Hindi ba sa ito okay itong kabila? Hindi, antay kasi ganito. Oo. Hindi po antay at saka pro pinag-uusapan dito. Ano ha? Kundi ano yung realidad, di ba? Yun. Oo. Yun lang po ang sinasabi natin sa palatuntunan ito. Ano, doon sa ating mga kababayan. Well, sana kung ang iba nasasaktan kasi, kung ano man ang kanila mga damdamin ukol sa bagay na ito, pasensya na po kayo. Ang realidad, minsan ay masakit. Masakit ang katotohanan tanggapin eh. Pero kailangan harapin Pero yan. pag tinanggap mo niyo po yung katotohanan, tinanggap niyo po yung sakit, at naitama mo sa susunod, abay di, ikaw naman ang papupurihan siguro. Ayun nga. Di ba? Oo. Eto ang isa pang bagyo dyan kahapon, ha? Sa Senado rin. Dalawa bagyo kahapon. Bukod sa statement ng Pangulong Bukod Duterte. sa statement ng Pangulong Duterte, apay nagulantang din po ang lahat, pati, lalo na yung Quad Committee. Yan. Kahit daw nasa malalayong lugar na nabingi. Pakwad-com na Tinamaan tayo. po ng narinde at mukhang nahilo. Yung isa daw, pakuya-kuya ko pataas-taas ang paa sabay banda Mamaya, sa Tony karosa, Boy, mamaya. Tapos, Nung nalaglag. pati pusa na wingaw! Pati pusa na palundag. Nalaglag. Naku po. Balentong. Ito ang tinutukoy naman natin na pagharap at pagpapahayag ni Police Colonel Hector Grijaldo. Yun. Naku po. Dating hepe ng Mandaluyong Pupunta tayo PNP dyan. yan. At siya ay idinadawit sa pagpatay dun sa dating official ng PCSO dyan. Dati na riyang naipatawag sa Quadcom Oo. ng Kamara de Representante at kahapon daw po ni-request mismo ni Senador Bato de la Rosa na maimbitahan ng pagdinig. Ang pagkakaalam po, siya mismo ata ang nagsabing gusto kong pumunta dyan. Gano'n. At doon dyan makakita siya ng avenue. Kasi nandun si Pangulong Duterte din. Oho. Ano bang sinabi ni Police Colonel Hector Grijaldo na nagmistulang isang super typhoon na ang tinamaan, number 1, ay ang miyembro ng Quadcom? Ano sabi? Pakinggan natin. Kung Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. While pointing on the paragraph on the paper, ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Kung Abante asked me how many years those still I have with the PNP, I answered, I still have 4 years before my retirement.
then he made a remark. Pwede ka pang maging general. Gusto nilang magsisinungaling po ako, Your Honor. Okay, yan ha. Opo, babalikan natin yan. Mayroon tayong papanoorin ngayon, si Congressman Abante. Wag na natin panoorin yung kay Dan Fernandez. Total, ganun din naman, inamin niya rin naman eh. Inamin niya rin do sa interview niya kay Ted Pailo na nakipag-usap siya eh. Oo, di ba? Pero bago natin ipakita ito, itapik ito, wag niyo munang kalimutan mag-like at saka mag-subscribe. Pa 100K na po tayo. Konti na lang. 5,000 tayong nanonood dito, 5,100 na viewer tayo. Makikisuyo naman, pa-subscribe naman yung ating channel para pakisuportahan na lang po para ma-reach na natin yung 100K natin. Thank you po. Okay, nasa na yon? Ito. Okay, ito panoorin natin. With us now on Hot Copy House Quadcom Co-Chairman and Manila 6th District Representative Benny Abante. Representative Abante, good morning to you. Good morning, Karen. Good morning to all of you there watching this channel right now. Thank you. All right, so let's go straight to the point. Did you, Thank you. and Representative Dan Fernandez instruct Police Colonel Hector Grijaldo to confirm the reward system in Davao, in effect asking him to lie? I already made a statement that there is no truth to the accusations. Na walang hindi totoo yung binibintang o yung inaakusa. Anak ng putang ina talaga. Oh no! Bakit mo kinausap? Bakit nyo kinausap ng sikreto? Proper ba yon? Tama ba yon? Atras? Of Colonel Grijaldo that I forced anyone or we forced anyone to sign any affidavit in exchange to favors or the possibility of promotions. And that is what I said in the media, Karen. All right, but this is the point, Representative Abante. Wait, I won't let that go just yet. What is your business and Dan Fernandez's business speaking to a resource? What is your business and Congressman Dan Fernandez business? I won't let that go just yet. What is your business and Dan Fernandez's business speaking to a resource person? Why would you do that? He was actually a classmate of Colonel Garma. And Colonel Garma asked us... Hindi yun ang tanong! Bakit mo kinakausap? Anong dahilan mo? Bawal yan eh! If we can talk to Colonel Grijaldo, because he has something to say. So, na gano'n naman kami, okay, we talk to him. But what you did was wrong. Tama! That immediately put color and bias into the resource persons. Eto lang kahit na wala kayong masamang intensyon, magkakaroon ng kulay yan eh. Magkakaroon ng kulay yan. Oy, putang na, bakit mo kinakausap yon? Pumunta ka ng korte, bawal nga kausapin yung ng abogado, yung testigo ng kabila, bawal. Pumunta ka ng korte, alimbawa ako prosecutor, eto testigo ng defense, bawal mo kausapin yun, yung testigo na yun. Lalo na yan, gagamitin nyo laban sa EGK, katarantaduan na niya, putang ina nyo. Gago ka pala eh. Tumanda ka ng paurong-ulul ka. Oh no! What is the big...
na gano'n naman kami, okay, we talk to him. But what you did was wrong. That immediately put color and bias into the resource persons. What is the business of two representatives speaking to a police colonel who is meant to be under oath, give his testimony? You should not have spoken with him. Tama! No, he was not under oath in the Senate, yes. But when we talked to him, we were talking to him in response to what Colonel Garma said. No, but in the end, he was going to speak in the Quadcom. They are under oath in the Quadcom, correct? Yes, that's true, yes. Yes, so why would you But speak we never. No, the point is this, Representative Abante. Yes, Do you, in the lower house, do you all speak to your resource persons before they attend the hearing? Not necessarily, but in a way in Is which that the practice in the lower house? Is it the practice in the lower house that you speak? Sometimes. Practice nyo ba yan? Yan ba ang style ninyo sa lower house? Na bago nyo iharap diyan sa hearing, putang ina, binibriefing nyo muna? Napaghahalata kayo eh. Nagkakaroon muna kayo ng briefing. Nagkakaroon muna kayo ng script. Ito gagawin mo ha. Ito gagawin mo. Ito gagawin mo. Ito sasabihin mo pag tinanong kita ng ganito ha. Kaya si Garma nung nagsalita, binabasa niya kayo yung kanyang affidavit eh. Umiiyak, nakatingin sa inyong apat eh. Dahil labag sa kalooban niya yung pinagagawa niyo sa kanya. Oh no! Namo! Magnanakaw kasi kayo eh. Hindi ba? Alam niyo na. Sus Mariosep, tumanda ka na lang ng paurong. These resource persons would request us to talk to them privately. Uwe! This resource person! Bakit niya, ano ginawa niya sa Senado? Kayo ang nagpatawag sa kanya. Hindi siyang, sino siya para makipag-usap sa inyo? Ano, inoffer niya yung sarili niya? Makikipag-usap ako sa inyo? Tapos gagawa tayo ng kwento, ganon? Oh no! Sinungaling tong matanda na ito. Persons would request us to talk to them privately. Also, we give them some time so we could be able to talk to them privately. But the thing is this, forcing anyone to make an affidavit that will tell them, that will speak lies to them. We don't do that. Kwento mo sa He pagong. did not say you forced him to make an affidavit. This was his testimony in the Senate. Number one, he said first that Congressman Dan Fernandez put the paper he was holding in the table at sinabi, yung paragraph na yun, no, yun ang affidavit ni Colonel Garma. Sinabi niya, ikumpirma mo na alam mo ang reward system. In other words, it appears that you were not objective, both of you, that you were in effect influencing a resource person to corroborate Garma's testimony. No, you're not. No, you're not. Pero, bakit nyo kinausap kung hindi nyo gustong impluensyahan? Bakit nyo kinausap? Pwede mo talagang i-deny, hindi ka talaga aamin dyan. Kasi malalaglag ka pagka inamin mo. I-deny nyo talaga yan. Pero yun ang totoong nangyari. We're not. Accusation niya. We're not influencing him. We're just asking him because it was Colonel Garma who actually told us, can you please talk to Colonel Grad because he's my classmate. Regardless, this is not the point. The thing is this, But the point is, did you speak to a resource person, two representatives, a resource person in private without his lawyer? Did you do that?
No, there were two lawyers there. Oh, putang ina mo, hindi niya naman abogado yon. Makikisuyo. Pasubscribe naman, thank you po. Pasubscribe na lang po. Paklik na lang yung subscribe at saka like. Maraming salamat po. Thank you po. Konti na lang po. 53 na lang. 53 na lang. Thank you po. You His see that? lawyers. He could be able to call his lawyer too if he wanted to. No, that's not the point. When you spoke with him, was he alone? The point is this, Karen. No force was given. The point is this. Putang ina, may magnanakaw bang umamin na siya nagnakaw? Ha? May sinungaling bang umamin na nagsisinungaling siya? Kaya nga sinungaling eh. We did not tell him. We did not actually force him to make an affidavit. We did not force him to say that he agrees with Garma. All right, we didn't do that. Oh, we were just polite enough because they wanted. Hindi, alam mo, kahit anong paliwanag mo, alam na namin yan, inaasahan na namin yan. Nung nagsalita ito, si Kernel, inaasahan na namin yan na i-deny ninyo yan. So, kwento mo sa pagong. Kagabi pa sa topic na yan, sa live ba yan, alam na namin, i-deny ninyo yan. Yung aligasyon na yan. Pupunta ba naman yan sa Senado? At sasabihin niya, kung hindi totoo, kung gumagawa ng kwento yan, sa totoo, ito abante. Full-fledged kernel yan. Tapos, kakalabanin kayo. Sino ang, ito instinct na lang logic lang Kayo ang nakaupo sa gobyernong ito. Kayo ang namamayagpag. Kayo yung mga nagsisiga-sigaan dito. Nananahimik yan. Kung saang istasyon yan, kung saan niya nakasay, hindi ko alam. Kung sa Davao, sa Davao. Okay. Full-fledged kernel yan. 4 na taon na lang yan sa serbisyo. 4 na taon na lang Mananahimik na ang buhay niyan. Tandaan mo to mananahimik na ang buhay niyan. Ang gagawin niyan, pag-retire niya, i-enjoy niya yung kanyang retirement. Dahil sa tapang niya, dahil sa totoo yung nangyari, isinakripisyo niya yung kanyang serbisyo. Maaari niyo siyang kasuhan, maaari niyo siyang hanapan ng mga kaso, sampahan niyo ng mga patong-patong na kaso. Pwede niyong gawin dahil kayo ang makapangyarihan sa pamumuno ni Tambaluslos at ng presidente. Lahat pwede niyong gawin yan. Pero sinakripisyo niya yung kanyang serbisyo. Pero pwede niya rin kayong pagbigyan para maging matupad yung sinasabi niya na kung may pangarap siya, magiging general siya o tataas ang rango niya, ma-assign siya ng maayos na posisyon. Diba? Mas pipiliin niya nga yung mapagaan ang buhay niya pero hindi niya ginawa. Ginawa niya ang tama. Diba? Kayo, isipin nyo. Isipin nyo nga. Sira na ang karir niyang kernel na yan. Baka akala ninyo. Yung kernel na yan, sira na ang karilyang pag-iinitan na yan. Kagaya ng ginawang ang daming pulis na pinag-iinitan. Maaaring sampahan ng kaso yan O di ba sinabi nga, sasampahan na nila ng kaso? Nasa bingit ng alanganin ang retirement niyan. Pero ginawa niya yung tama. Pwede naman siyang umayon sa inyo. Wala pa siyang problema.
Pero bakit niya gagawin yon? Si Richard Gomez nga nakasama nga ninyo sa ano. Pinakasuhan nyo kahit bulok na yung kaso, walang kakwenta-kwentang kaso. Yan pa na pulis na hindi nawawala, nahihiwalay sa kaso yung mga yan. Mga baka natutulog ng kaso niyan halongkatin ninyo dahil sa ginawa niya. Pambira kayo. Iyon na lang, logic na lang. Kayo na mga nanonood. Sisirain ko yung karir ko dahil magsisinungaling ako doon sa Senado? Gagawa ako ng kwento na ako'y kinausap niyo? Domita Gonzalo. Please, talakayin mo title mo. Easy ka lang. Kanina pa kami doon. Babalikan namin yan. Pasensya ka na kung kararating mo lang ha. Hindi mo na subaybayan ha. Hindi mo na subaybayan. Babalik tayo doon ha. Sumegway lang tayo ng konti dahil yung istorya napunta ron. Ganun ako mag-topic pasensya na. Oo, talaga may istorya ako mag-topic. Babalik tayo doon. Easy ka lang. Tambay ka lang muna dyan. Mag-subscribe ka na lang muna. Domita Gonzalo, ha? Okay. Okay ka na? Oh, easy ka lang. Tuloy. Polite enough because they wanted to speak to us. We're just polite enough to be able to give them the room for them to say something. Okay. Another testimony he said in the Senate during that conversation, tinanong mo pa, ilang taon ka na lang sa serbisyo? Baka pwede ka bang general? Was there a part of the conversation that went this way? There's a lie. The thing is, why would people believe a killer who would say those things? But what? Tamo, ginawa ng killer? Eto ikaw na nagsabi niyan. Why do people believe those things? Mamamatay tao yon. Pero pinatitistigo ninyo. Paano na kami maniniwala sa kanya? Mamamatay tao yon. Pero pinatitistigo ninyo. Huli ka. Di ba? Bakit niya pinapagawa yun? Manamatay tao pala. Huli ka. Huli ka. Sinasabi niya, sino maniniwala dyan sa tao na yan, mamamatay tao yan? Pero si Kerwin Espinosa, pinaniwalaan ninyo. Yung statement ng bilanggo na pumatay sa Chinese, pinaniwalaan ninyo. Killer din nyo, sinabi ninyo, pumatay. Si Garma na maraming ipinapatay, sinabi nyo, pinaniwalaan ninyo. Sinabi ko sa iyo huli ka. Di ba? Ang dami nyo, lahat ng testigo ninyo dyan, puro mga preso. Puro mamamatay tao. Puro drug lord. Pero pinaniniwalaan ninyo. Oh no! Tapos eto, nagsasabi ng totoo, sino maniniwala dyan, mamamatay tao yan. Ano ka, double standard? Huli ka. This way. There's a lie. The thing is, why would people believe a killer who would say those things? But why would they believe this was highly inappropriate? The point is, Representative Abante, is this. You and Representative Dan Fernandez put the results of the Quadcom
in a compromising situation. It affected the credibility by speaking to a resource person privately. I don't think so. I mean, we will still pursue the truth, and that is what we want to say. We Okay. want to pursue the truth on these things, and I don't think that people would just believe a killer telling lies in the Senate committee. Well, don't believe that the previous government used killers to testify against former Senator Laila De Lima. Oh, di ba? Pinababayaan ninyo yung mga killer ng previous government na mag-testify. That was believed We're in. not talking about the previous committee hearings. We're talking about the hearing now. Okay, so my question is this. My question, no, Representative, if you're saying why believe Sandali, Abante. May pinapasabi nga pala sa'yo si Bea Alonso. Oh, may pinapasabi sa'yo. Gigil na gigil siya sa'yo. Meron siyang gusto sabihin, isa lang. Kaya isa lang gusto kong sabihin sa'yo ngayon. At nagpapasalamat ako, masasabi ko na sa mukha mo ngayon, puto ang ina mo! Sige. Sige. Utangina ka? Visit ka? the statements of a killer instead of yourself, why even use him as a resource person? If that's your argument, you said he's a killer, he shouldn't be believed. So why believe him in the Quad Committee hearing? Ayan. We would like to find out the truth. Why is it that Colonel Garma changed their statement? Why is it that Colonel Leonardo said that there is still a reward system? I mean, we would like to ferret out the truth. Okay. Now I just said, okay, why would anyone believe a killer? But in our Quadcom meeting, we invite everyone. We invite all the witnesses that would tell us the truth on this. Now, if Sabi mo nga, sino maniniwala dyan? Killer yan. O tapos gusto nyo magsabi ng totoo? Pagpabor sa inyo, okay lang. Oo. Pero pag hindi pabor sa inyo, nanyo. If they will not tell the truth, they will still lie. It's up to them. We are here to investigate. We are not here to lie. At the end of the day, Representative Abante, why should the people believe now that what he told in the Quadcom hearing is true, that he knew of the reward system, and in the Senate, he would lie by saying that he was asked to confirm it. That and is already, corroborate it. Karen, that is already expected. I mean, we know for a fact that anyone that would go to the Senate would perhaps, change their statement. That is already expected, Karen. But what Wala bang ano dyan? Wala bang sasampal dyan dito? Oy, ano kayo dyan? 6,000 kayo, pakisampal nga. Di ba? Tarantaduan ito. Ganyan ka dyan kayo magaling. Dyan sa Quadcom. Diyan kayo magaling. Napakasinungaling ninyo. Ang galing yung gumawa ng script. Napakahusay ninyo. Di ba? Ang tindi nyo. Putang na hindi ko na alam kung anong klaseng, anong itatawag ko sa inyo. Putang na masahol pa kayo sa mga demonyo. Why would he do that? What's in it for him? He's a police colonel. He doesn't want a promotion. If he wanted a promotion, possibly, he would have stuck with the story that he knew of the reward system, given given the political environment today. But yet he goes to the Senate and risks actually by saying they asked me to lie. I don't know, but perhaps he's there to protect the president. Perhaps he's there to just agree with the president, with the former president. You see, we really do not know. We do not know what is in the mind of any person.
We expect that to happen, you see. Okay, so you've denied it, so it becomes he said, she said, in this case, he said, but at the end of the day, looking at your actions and Representative Dan Fernandez's actions, have you learned a lesson not to speak with resource persons Correct. before a hearing? Tama. Perhaps, Karen, perhaps in that way, we were taught a lesson. Sa amin, Tang ina mo, tumanda ka na, hindi ka pa natuto. Putang ina mo, putang ina mo, putang ina ka. Putang ina kayo. Putang. Animal na ito. Alak na po talaga, di ba? Bawal kasi yan. Yung kakausapin mo yung resource person bago mag-hearing, bawal yan eh. Alam naman nila yan. Ano tawag daw? May tawag dyan eh. Yung may tawag dyan eh. Yung ano ba yon? Mamaya, sasabihin ko. O, tuloy. Ay, maraming salamat sa mga bago natin subscriber ha. Thank you so much. O, hayaan niya, gagalingan pa natin lalo. lang, you know, we are just giving them room. Okay? Walang anumang coercion dito. Hindi, ang tawag doon, delikadesa. Ang tawag doon, delikadesa. Hindi ba kung, Maring Pelisnel, magandang, Maring Pelisnel, 100K na, alam na, 100K na. Ang tawag doon, delikadesa. Kung may delikadesa ka talaga, hindi mo kakausapin yon. Hindi mo kakausapin. Tsaka alam mong bawal yon. Hirap kasi sa inyo eh. Galing-galingan kayo eh. Dapat pinag-aaralan ninyo. Kahit sa korte, bawal nga kausapin yung testigo ng defense at ng abogado. O yung abogado ng defense, bawal kausapin yung testigo ng prosecutor. Bawal. Sus mio. Walang anumang promise of promotion dito. We cannot even promise promotion. Who are we anyway? You see, we just want to let the people know the truth about maraming salamat sa EJ case. nag-congratulate Mas matindi ang EJ case. Rather, more than any statement of any police officer. Okay. But at the end of the day, by meeting with a witness, a resource person, you have two sitting representatives, you are co-chairman of the hearing, people can perceive that as undue influence. That's subtle pressure. I don't think so. That could be perceived as subtle pressure, influence. Remember, you are co-chairman of that committee. Perhaps some people would perceive that, but most people will not. You know, I'm the chairman of the Committee on Human Rights, and we would like to find out. Ulol. O, lipat na tayo. Balik na tayo, ha? Nahuli na natin ito sa bibig tong matandang atras na ito. Ate Cora Ate Cora McCarver. Yan, ha? Thank you. Nako, nagalit kasi Ate Cora ko. Animal. Ate Cora, wag ka na magalit. I-congrats mo na lang ako. Ha? I-congrats mo na lang ako. 100K na yung subscriber natin. Thank you. Maraming salamat sa inyo, ha? Ate Pelisnel, i-congrats mo ako, ha? Okay. Balik tayo. Balik tayo rito sa iglesia. Okay, tuloy natin ito. Para masaya naman tayo. Na-high-blood tayo rito kay Abante. Puro kasinungaling ang putang na tumanda na lang, pastor pa natulingan, bishop na natulingan, putang na napakasinungaling. O, tuloy na natin to. Ayun.
Yan po ang tinig ni Colonel Grijaldo. Ang kinukwento niya ay gusto niya lang magkaroon ng Danoy, shout out. corroborating statement. Ang statement ni Colonel Rohina Garma ukol doon sa reward system, doon sa drug war ng dating administrasyon. Ito pala, Jen, at si Garma Lola, ay shoutout batchmate. sa'yo. Jocelyn Calyanta, magandang gabi. Sa pulis. Oho. Ngayon ay si Garma nagbasa ng statement. Oo. Ito, may statement na pinapaayos sa kanya, Oo. pero hindi pa yata niya nabasa. Hindi Wala pa. Oo. At sabi niya, parang may tinuro doon na pangungusap doon. Ito. Oo. Si Congressman Dan Fernandez. Yung ito reward system. Yung reward system. Kumbaga parang Sang-ayunan mo mo ito sinabi ni Garma. Sabi nga ni Kel Grijaldo, ano po nila kami, pinagsisinungaling po nila ako. Oo nga. Di ba? At sabi pa niya, Oo. I told Kong Fernandez that anybody can debunk my statement Oo. if I confirm the testimony of Garma about the DDS in 1999. Oo. Since I was not a member of PNP at that time. BJMP pala to galing sa jail management. Oo. Pagka nga daw ginawa at kung ako sa kanya, ginawa ko na yung statement. At sabi, hindi ka naman PNP paano mo nalaman yan? Di ba? Hindi. Ito, isa pa, di ba? Kasi noong mga panahon na yon, na pinapipirma siya yung kwento ng hindi naman siya PNP noon, BJMP siya noon. Hindi siya PNP, BJMP. Sa BJMP, although magkaklase sila sa PNPA, kasi sa PNPA kasi tatlo Parang PMA din. Sa PMA, ang pwede mong puntahan, Air Force, Army, at saka Navy. Sa PNPA, tatlo rin ang pwede mong puntahan. Bureau of Fire, PNP, at saka BJNP. Yan, tatlo na yan. Hindi pa siya nandun siya sa PNP noon sa BJMP. Nag-change of service siya, iba na Kaya hindi siya papasok, kaya hindi siya pumayag doon sa kwento na gustong mangyari ni Dan Fernandez dahil yung petsa magkaiba, komplikado. Dapat nga pumayag na lang doon para may magtanong dapat pumayag ka na lang. Para malaman na nagsisinungaling ka kasi paano mo nalaman yan Noong mga panahon na yan, nasa BJMP ka. Di ba? Oh, no! Mariosep. Hindi ka naman ko sa kanya. Ginawa ko na pagka nga daw ginawa at kung ako sa kanya, ginawa ko na yung statement. At sabi, hindi ka naman PNP paano mo nalaman yan? Di ba? Hindi, pinilit po ako Nagkabiso-biso lalo. Nako po. Yan ang sinasabi natin. Teka muna, Jen. Ano ba nangyari dito sa Quadcom? Bakit nagkaganito na para bang... Kasi ako, nung narinig itong pahayag ni Colonel Grijaldo, maaari, hindi ko naman sinasabing 100%. Mary Rose, balik ka bukas. 99.9%, ganito rin ang ginawa nila kay Garma. Kasi may statement siyang naka-prepare na di ba? Kaya ako sabi sa'yo, noong isang araw, inulit-ulit kong panoorin yung facial expression, yung salita, paano niya sinabi ni Colonel Garma yung kanyang statement, na pagkatapos sabihin, tumingin pa doon sa apat, na para biglang sabi, ito po yung pinasasabi niyo sa akin, sinabi ko na. Parang gano'n, Gano'n lang ang feelings ko, habang siya po'y humahugulhul ng pag-iyak. Diba? Habang humahagulhul po siya. Ngayon, ako, Nelson, yung mga tinanong ng Quadcom, hindi ako magtataka kung isang araw, sa 2 araw, sa mga susunod pang mga araw, ay may magbabago din ng kanilang sworn statement ng sinumpaang salaysay. Hindi ako, Jen, Hindi malayo na mismong si Garma ay sabihin niya, hindi ko naman talaga statement yan Nako po. Hindi ba? Baka ito ang dahilan kung kaya hindi siya pinayagan na pumunta sa Senado, Jen. Kasi ang nakalagay doon, naka-medical leave po ito. Kaya pala hindi siya... Kasi ganito yan, Jen, Humarap si Grijaldo. Nagsalita siya na pinilit siya ni Dan Fernandez. Tsaka ni Benny Abante. Kung nandun si Garma, Garma,
Totoo ba yung sinasabi na ano? Nako, baka doon pa mag-corroborate si Garma. Mabuti po nandito kayo. Dito nyo lang ako itago, di ba? Ito ho, sa mga opisyalis. Ay! Buta magagalit siya si Tambaloslos! Kayong dalawa talaga! Alam nyo ito ang programang ito ay pag-aari ng Net25. Ang Net25 ay pag-aari ng Iglesia ni Cristo. Nakikita nyo naman kung paano nila binabanatan. Ito pa, mamaya, makinig kayo. Tuloy natin. Bilisan na lang natin yung Okay, tuloy. Po at mga miyembro ng Quadcom. Alam mo, Nelson, ito napansin lang natin. Hindi lang pala droga at alak ang nakalalasing. Paano mo nasabi? Naalala mo yung kalbo na ini-interview noon? Ano mga reporter? Si Arlo Brigues nagtanong doon. Oo, nasabi daw yan yung... Drug addict ka ba? Adik. Paano mo nasabi? Hirap na hirap yung mga reporter, paano tanungin eh. Pero nung dumating ang panahon, hindi naman pala drug addict yun. Hindi pala napatunayan. Kaya kasi tama pala yung niya, na pagka sinabi mo yung paano mo nasabi, ang ibig sabihin nun, patunayan mo. Kaya nga sabi niya, gusto nyo nga ipa-drug test ako para mapatunayan yung addict ako. Hindi. Kaya kapag halimbawa ako, pinatawag sa Quadcom. Ang dapat lang talagang sagot yun, paano mo nasabi? Kasi ibig sabihin, patunayan mo muna. Yun. Ay, ba't ko nga nasabi, hindi lamang po alak at droga ang nakalalasing. Yun nga. Ito po, maraming sasangayon sa akin. Pati ho ang kapangyarihan nakalalasing din eh. Yan na! Ano man? Di ba? Oo, marami na tayong nakitang ganyan. Totoo. Naniniwala ba sila ng ating kababayan? Noong araw dyan, ano lang kakwentuhan mo lang. Simpleng mamamayan. Oo. Nung naging presidente ng TODA, akala mo kung sino. Ayaw na umapasalupa. Ayaw na maputi ka? Oo. Isa-isahin natin. Sino bang, nga Diba? Tingnan natin kung bakit nga ba sila nagkaganito. Ako sa tingin lang ng iba, batay nga doon sa sumulat at ay, Ate Maribik! Thank you, Ate Maribik. Napansin nyo ba, ang mga opisyalis ng mga miyembro ng Quadcom, para na silang nalasing sa kapangyarihan? Napatingin ko ba? Dapat oo nga, no? Parang, totoo nga. Kasi lahat na halos ng nakikita nilang magiging panta sa anumang plano nila, pinipitik nila dyan. Yan! Nakapagka hindi ka sumunod sa kanya, ikukontempt kita, ipakukulong kita dyan. Masyado. Oo nga, masyado. Sumagot ka, yes or no? Sumobra. Pag sinabi mo naman ng yes po, hindi, no dapat ang sagot mo. Anong yes? No ang sagot mo. Diba? Napansin pala nila yan. Ayun ho, ito sulat lang sa atin, sa kaiba, mga text message. Sapagkat obserbahan nila yan. Yung sino kaya sumulat niyan? Paruan yan. Hindi kaya pamunuan ng iglesia? Nakalimutan nila, representante sila ng taong bayan. Kaya sila nandyan. Di ba? Yan po sinasabi. May bantakin nyo, doon sa statement ni Garma, isang organisasyon, wala namang pakialam sa inyo. Yan. Tahimik na tahimik. Ginaling sa kasang iglesia, dinamay ninyo eh. Hindi nila alam yun. Di ba? Sasabihin ng isang representante, hindi ho namin alam yan. Ha? Sworn statement ilang araw bago pabasahin ni Garma yung kanyang sworn statement. Hawak nyo na, may kopya na kayo. Kaya nga alam nyo kung nagsisinungaling, hindi nagsisinungaling eh. Kaya yung isang organisasyon na tahimik, idadawit yun dyan. Idadawit yun, wala namang kinalaman dyan. Iglesia yun. Diba? Oo nga. Paano ito ngayon? Yari kayo ngayon. Kami huy kasapi ng organisasyon na yun. Paano ngayon kung kami nagsasalita din ngayon? Ay, isa-isahin ko halimbawa. Kung isa-isahin namin kayo, ha? At kung ba, eto pa dyan, ha? Napansin mo ba sa hearing ng Quadcom? Kung anong mga suot nilang relo ngayon? Yan! Apple Cuts! Thank you, Apple Cuts. Biglang naging ₱500 eh. ₱500. Nagpalitan ng relo kasi nasisitan ng mga nakakaraan eh. Totoo. Ang problema, Jen, may mga naunang video na noong mga una, limbawa, Sona. Alam ko may compilation tayo ng mga pictures na yun. Meron. Patay kayo ngayon. Hearing ninyo, kitang-kita kung anong suot ninyong mga relo. Diba? Makakita ka ng relo dyan na Patek Philippe. Ano ba yung, kasi ako hindi ako masyadong, ano ba yan? Yung Richard Mille, Patek Philippe, pare ko, 5 million. Akala ba pilikmata? Pilikmata. Meron ka, Richard Mille. Yung mga Rolex na minsan hindi lang basta pangkariwang Rolex. Ano ha? At talaga doon, dinidisplay talaga nila. May kunyari may hawak na pa yun, tapos ano punas na punas, pero papakita lang pala yung kanya. Pero ngayon, ako kung takpan, ano ha? Nako, ngayon. Naman, Lilimang
ano. Yari Minimum kayo. na daang piso ang ano, bisan buy one take one pa. Binili Bisan sa nga, ano. digital pa yung dala-dalang relo eh. Talaga naman, no? Sa sobrang kahihiyan, matapos na ito po ay, bayaan niyo po sa isang araw, ipakikita din namin sa inyo. Isa-hisahin natin yan, no? Isa-isahin Patay po kayo natin ngayon yan. sa Net 25. Patay Pinakikialaman kayo. nyo kasi yung organisasyong nananahimik eh. Ano ha? Yun ang sinasabi ko sa inyo eh. Ayan o. Ano sabi? Ano sabi? Oh, ano sinabi? Ano sinabi? Makinig ha? Oh. Din namin sa inyo. Isa-hisahin natin Oo. yan, no? Isa-isahin po natin yan. Pinakikialaman nyo kasi yung organisasyong nananahimik eh. Ano ha? Yun ang sinasabi ko sa inyo eh. Pangalawa, Nelson, ano ha? Dapat po natin sigurong maunawaan itong mga bagay ito. At tandaan nyo po ha? Tandaan nyo. Sino-sino ba ito mga opisalis ng Quadcom na mga politiko ngayon? Pwede ba mag-roll call tayo? Mag-roll call Ayan, na tayo. ayan na, ayan Bago na. natin itanong ang Vox Populi. Chairman ng Quadcom Committee, Sino ba chairman yan? Robert Ace Barbers. Robert Ace Barbers. Alam ko, dapat ito umaasa na magiging DILG Secretary dapat. Yan. Papalit dapat ito kay Secretary Benar Abalos eh. Ano nangyari? Pero hindi natuloy, yung John B. Cremulya po ang naupo. Ayan ba yan? Ano? Si ano? Yan. Oo. At tandaan natin yan ha. Oo. Isulat niyo po pangalan, sulat niyo. House Committee on Dangerous Drugs. Ito. Yan. Oo. Pero hindi ko lang alam kung tatakbo niya sa 2025. Second District Representative Surigao del Putang inayari kayo. Pinangalanan na kayo ng Iglesia ni Cristo. Wala na. Laglag na ang karir ninyo. Wala na. Pinangalanan na kayo, isa-isa. Araw-arawin na kayo ng mga yan. Nako, patay kayo. Norte. Yan. Re-election is ba sa 2025? Parang last term ata ito eh. Wala Yan. nakalagay. Oo. Pangalawa, yung katabi niya nakakulay yung yellow-green. Karamps, Kong Paduano. Ayan. Yan si Kong Paduano, dati pong hitman ng ABB yan. At talaga? Na naging representante ng Congressman Paduano. Yan pong si Paduano, dating hitman ng ABB yan. Putang ina, tinan mo? Hitman ka. Patay kayo. Sinasabi ko sa inyo. Subukan nyo nga itong iglesia. Markado na kayo. Patay kayo. Tanginan nyo, ha? Nananahimik kasi. Nananahimik eh. Pinakikialaman ninyo eh. Karamps, Kong Paduano. Yan si Kong Paduano, dati pong hitman ng ABB yan. At talaga? Na naging representante ng Abang Lingkod. Ganun ba? Miyembro ng Alex Bungkayo Brigade yan. Party list ito. Party list sa Abang Lingkod yan. Caretaker din pala ito ng 3rd District ng Negros Occidental. Ayun, siya di ba? Caretaker ng Negros. Di ba si Tebes pinatalsik nila? Si Paduano ang caretaker. Dati si Martin Romualdez. Ibinigay niya kay Paduano. Budget. Caretaker. Anong matatakbo niya susunod niya sa 2025? Nako. Tatakbo ba uli? Baka Nako. maglalakad, mahina na tuhod. Ayun, Abang Lingkod nga. Tignan natin. Ano ha? Nako. Tandaan niyo po, sulat niyo ha. Pangatlo, si Abante. Benny Abante. Oo. Human Rights Committee Chairman. Yan. 6th District ng Maynila. Ito, ang alam ko, re-electionist ito. Tatakbo, last term. Baka kakatukay sa pinto namin kung Benny Abante, ha? Nako po, matras ka na. Nakatira po ako sa... Tangina nyo, ha? Ayan, sinasabi ko sa iyo. Galing-galingan kasi kayo eh. Wala na. Sira. Wala na. Nanay Morning Dew. Nanay Morning Dew, nandiyan ba? Di ba? Yari na kayo. Wala na. Wala na kayong pag-asa. Atras na. Tukay sa pinto namin kung re-electionist ito. Tatakbo, last term. Baka kakatukay sa pinto namin kung Benny Abante, ha? Nako po, matras ka na. Nakatira po ako sa Sampaloc, Maynila. Taga roon ako, baka kakatukay sa bahay ko. Oo nga. Abante. Talaga naman, Baka hindi na ito umabante sa susunod na araw, ano? Atras na. Tayo
Sarado na mga tulisan. Di ba? Wala na itong mga to. Di ba, nagpayaman na naman kayo eh. Okay lang yan. Wala na. Ulitin nga natin, sarap pakinggan nun Ulitin natin Kakatukay sa pinto namin kung Benny Abante, ha? Nako po, matras ka na. Nakatira po ako sa Sampaloc, Maynila. Tagaroon ako, baka kakatukay sa bahay ko. Oo nga. Oo. Abante? Oo. Talaga naman, Baka hindi na ito umabante sa susunod na araw, ano? Atras na. Ang komisyon pa naman, Komisyon ng Karapatang Pantao, human rights ito Di ba? Sino pa? Congressman Romeo Acop, Antipolo. Oo. Patay. Dati pa naman pulis ito, Jen. Dating general po yan. Kaya sabi ng mga pulis dati, yung mga pulis. Ngayon, incumbent, tsaka Pati si mga Acop. retired. Parang walang parang hindi galing sa PNP, di ba? Iwan ko. Kung bastusin niya yung mga pulis dati. Kapwa niyo pulis Sabi niya, ang ayaw ko dito kay Acop, sabi niya, utoy. Tutoy, ganyan tawag sa mga tao yung mga Ikaw ako nandiyan, tatanong, yes po tatang. Kung ganun hindi kaya kita. Diba? Yes po impo. Ang tawag mo sa utoy, huwag kang magsisinungaling. Ano ba utoy? Inimbitahan mo ako rito, resource person ako. Ang tawag mo sa akin, utoy? Mukhang nalasing na nga dyan sa kapangyarihan. Di ba kung titingnan mo yung asta nila sa hearing, hindi na nga normal di ba? Totoo. Hindi na normal na tao. Tatandaan po namin ang pangalan mo. Tatakbo ba si Romeo Acop? Wala. Antipolo ito Hindi ko alam Hindi natin alam. Panglima, Dan Fernandez ng Santa Rosa, Laguna. Ito tatakbong gobernador ng Laguna ito. Ito yung lagi nagpapapungay ng mata. Kay Piling guwapo kay Cassie. Ito yung lagi nagmamapungay ng mata, piling gwapo kay Cassie. Biruin nyo, putang na. Ito, sinasabi ko sa inyo di ba? Ano sabi? Good evening po, sir. Boss Buster, kung hindi ako nagkakamali, suportado ni Abante ang war on drugs si Digong. Kaya nga, bumabaliktad nga sila di ba? Piling gwapo. Di ba? Ay sinasabi ko sa inyo, wala na. Alam nagsasalita. Ito na lang si Katunying. Iglesia ni Cristo bumabanat na rin. Net 25. Istasyon nila bumabanat na. Huwag niyo sabihin walang basbas ng nasa taas yan. Di ba? Huwag niyo sabihin walang basbas sa itaas ito. Yari kayo. Ito yung lagi nagpapapungay ng mata. Kay Piling guwapo kay Cassie. Cassandra Ong. Kay Sandra Ong. Na akala yata ay mabibingwit si Cassandra Ong. May tinitibok na ng puso si Cassandra Yun ang sinasabi ko sa'yo. Di ba? Naunahan ka na ni Jen Subarchaga. Ay, old school Pinoy. Shout out sa'yo Di ba? Congressman Dan Fernandez. Ito rin dyan, dati matinutong si Kong Dan Fernandez. Nalasing nga sa kapangyarihan. Shout out sa 7,000 viewer Thank you sa inyo Yes. Ay, mapasalamat lang ako sa inyo. Sa 7,000 nating viewer, maraming salamat. Yung mga hindi pa nakapag-like na mga viewer natin at saka hindi pa nakasubscribe, pasubscribe naman po. Maraming salamat. At pa-like na rin. Thank you. At ang hangin, buti sana kung pumunta sa tiyan kaya ang problema, kapangyarihan. Nasobrahan. Sabi ko sa iyo, ang kapangyarihan nasobrahan ng hangin. Yes. At ang hangin, buti sana kung pumunta sa tiyan kaya ang problema, pumunta sa ulo ang hangin. Hindi na ilabas. Talaga naman, Congressman Dan Fernandez, tatandaan ko po pangalan nyo. Nakatira lang po ako sa Los Baños. Baka kumato kayo sa bahay ko. Ako, taga-Kalamba ako dyan Diyan ako nag-grade 1 Tatakbo pala kayo gobernador ng Laguna. Ganun pala, tatalapirin ko kayo. At yung anak mo pala, plano, ang ipapalit mong representante doon sa iyong distrito. Ganun ba? Bakit? Kayo na ba may-ari na Santa Rosa? Parang Putay ina nyo.
nyo, yari talaga kayo. Yari talaga kayo. Maniwala kayo. May paglalagyan kayo sa Iglesia ni Cristo. Subukan nyo nga, pakitry. Try lang, subukan nyo. Mami Bebs, thank you ha. Oo, ang premyo niyan, isang lapad, Mami Bebs. Oo. Diba? Iniisa-isa na kayo dyan. Santa Rosa ba siya? Santa Rosa, representante ng Santa Rosa. Incumbent nga pala siya. Oo, at ngayon ay nagnanais, gusto pa atang tumakbo bilang gobernador ngayon. Akala niya siguro nakakadagdag ng boto yung kanyang ginagawa ngayon sa Quadcom. Eh, ngayon po, ewan ko lang, baka malugso lahat ang mga pangarap niya sa buhay. Di ba? Sinasabi. Di ba? Akala siguro nila nakakatuwa yung ginagawa nila, nakakabango ng pangalan nila, di ba? Dagdag ng boto yung kanyang ginagawa ngayon sa Quadcom. Eh ngayon po, ewan ko lang, baka malugso lahat ang mga pangarap niya sa buhay. Di ba? Sinasabi ko lang, pagka kumatok ka sa Los Baños, sa bahay namin, taga-barangay Malintalan po ako eh. Butante niya sa Los Baños, Laguna eh. Ganun ba? Sabi mo kayo, diyan kayo sabi mo Sampalo ka. Basta ho. Kanya-kanya. Marami siyang bahay. Marami akong bahay eh. Kailan ba? Meron din siya sa Sambales. Ayun, Di ba? Yun ang sinasabi natin. Tatandaan po natin yan, ha? Yung mga tao na yan. Sino pa? Yun hong kasi wala yung Speaker Martin Romualdez eh. Dapat ba pagka-Quadcom? Matay ka, Speaker. Matay, isa ka rin. Yan. Sino pa? Yun hong kasi wala yung Speaker Martin Romualdez eh. Dapat ba pagka-Quadcom, kasi malaking makapangyarihan to, nandun dapat yung Speaker? Dapat nagpipreside dyan. Siguro, siyempre, nagsusupervise din. Kasi nga, wala nang tataas pa dito. Oo naman. Puro chairman to ng... Kasi first time lang tayo nagkaroon ng Quadcom eh. Oo nga. Asan ba si Speaker? Ang huling balita natin, nasa Lao. Nasa Lao? Laos dati. Lao. Baka Lao. Meron natang... anong sabi? Hindi ba niya alam yung ginagawa ng Quadcom ngayon? Ako naman, well, in fairness kay Speaker Martin, ang balita mukhang hindi daw niya alam. Ako naman, hindi naniniwalang... Paano naman hindi malalaman? Paano mabubuo ang Quadcom? Hindi alam nung Speaker, di ba? Paano kung sunugin yung camera? Hindi ko rin alam. Nasa ibang bansa po ako eh. Hindi ko alam na nangyari. Hindi pwedeng ganon. Kaya ang umuupo ngayon dyan at tumitindig ay itong si Pampanga Congressman Dong Gonzales. Deputy Speaker. Bilang Senior Deputy Speaker. Inaawat nga niya yata itong mga ito eh, pero nadadamay na siya. Nung nakaraan, nung kitang-kita niya na para bagang pilit na pilit magsalita si Garma, humahangos pa halos eh. Halos magkandara pa sa pagpunta doon sa Nakita ko yung senaryo na yun eh. Sabi ni Kong Dong, Colonel Garma, kasi napababatuloy ako dito para alamin kayo ba pinilit sa inyong mga statement na yan? Kasi halos hindi kayo na nagsalita ng maayos, hagulhul kayo ng hagulhol. Ano ba talaga ang nangyari? Pwede ba ulitin mo yan at maayos ang ngayong... Sasabihin, pinilit. Yun ang sinasabi. Makinig kayo! Ano ba talaga ang nangyari? Pwede ba ulitin mo yan at maayos ang ngayong... Sasabihin, pinilit. Lakayan niya natin, putang ina talaga niya, no? Ulit. Lakayan natin. Ulit, Hagulhul kayo ng hagulhol. Ano ba talaga ang nangyari? Pwede ba ulitin mo yan at maayos ang ngayong... Sasabihin, pinilit. Yun ang sinasabi ko. Talaga na. Talaga. Tangiinan nyo ha. Ayaw nyo kasing tumigil dyan sa Quadcom. Ayaw nyong tumino. Putang na pati na nanahimik. Diba? Ayan, Mirisi.
Putang ina nyo, bahala kayo sa buhay ninyo. Maria Cristina Ricato, thank you ha. Hindi, marami pang wala sa listahan pero iisa-isahin daw nila bukas. Bukas, babalikan natin bukas. Tangiinan tong mga to. Ganaman. Nako po. Mamaya, isa-isahin pa natin yung mga miyembro. Yun yung sinasabi naman ni Kong Dante na iba kasi dyan, mga amateur. Mga baguhan na kung basta akala mo agad, sila na agad ang maliliit na, aywan ko lang po, bilang representante po ng inyong mga distrito, siguro tanungin nyo, tama ba yung ginagawa ko bilang representante ninyo? Di ba? Para lang tama, yun ang sinasabi ko lagi sa mga viewers ko. Dapat sunasangguni ninyo, putang na tanungin nyo yung mga constituent ninyo kung tama pa ba yung ginagawa nila, mga putang ina nila. Di ba? Konsulta na, baka sabi, ma'am, sa tingin ko po, baka hindi ho makatulong sa inyo yan. Di ba? At saka, ba't nyo naman ho dinadama yung organisasyon na wala namang kinalaman dyan? Alam. Sinasangkot po ninyo, ano ba kinalaman nun? Kung ano-ano ho ang sinasabi. Di ba? Halata ho isinubo ninyo doon sa tao Napilitan lang po sabihin Talaga naman, Ay, nako. Ang atin pong magiging Vox Populi sa araw na ito, mga kababayan, simple lang po. Nalasing nga ba sa kapangyarihan? By 5, then kasing ganda mo, ano ba yan? Nakaburol na ho ba na-neutralize dyan? Na para bagang matigas ang man itong bagyong Leon ay gayan? So ako sumakit ang balakang ko dyan. Upuan. Nako po. Manu-neutralize na ipinakahulugan at ipinalagay ni Atty. Chal Jokno na para bagang ipinadaan pa sa memorandum at sulat yung pagpatay. Yung pagpatay sapagkat ang ginamit kayo ng mga termino ay neutralize. Nako po. Neutralization. Parang saan kaya nag-aral ng ayokong mag-judge ng paaralan dyan. Baka ito naman ay sa kanyang sariling experience. Kasi kung papakahulugan niyo po ng lahat ng salitang neutralize, ay patay. Diba? Pagka pumunta ka sa ano dyan, sa St. Peter, nandyan ho ba yung mga neutralize? Nakaburol na ho ba na-neutralize dyan? Diba? Wala naman ako nakita ganun diba? Okay sa sementeryo dyan. Nandito yung Hindi, alam nyo sa totoo lang, etong dalawa na to, hindi to bumabanat Hindi bumabanat tong dalawa na ito. Ay, Jim Lord, maraming salamat thank you. Hindi bumabanat itong dalawa na ito. Ngayon lang, nabuhayan ang dugo nila nung dumating si PRRD sa Senado. Nabuhayan ang dugo nila. Pagkatapos, eto na. Ito na ang simula ng pag-atake nila sa administrasyon. Siguro napuno na rin Napuno na ang iglesia. Siguro sinasabi niya, putang inang itong mga to, kailangan na natin magsalita. Kailangan na natin mag-ingay. Di ba? Ito na yon. Ito na. Hindi bumaba na to Ngayon lang to. Nakuyari kayo ngayon. Aaraw-arawin na kayo ng mga ito. May kakampi na yung SMNI sa pagbatikos laban sa inyo. Patay kayo ngayon. Subukan nyo ang ipasara? Ibingan ng mga non-neutral. Hindi ho lahat ng... Well, isa rin siguro sa mga kahulugan, masasabi mong dapat ay neutralize, ay tama din naman. Hindi lahat Hindi ako papayag ganun ba? Kasi sinearch ko sa dictionary. Walang dictionary ang nagsabi na pagka neutralize ay patayin mo. Anong pakahulugan ng dictionary? Ng talatinigan? Merriam-Webster. Neutralize as in to offset, to balance with an equal force. Ibig sabihin, mas malakas ka sa akin, kailangan
Tapatan mo. Tapatan kita. Yung hindi mo Oo. ako Kaya pala equal force. equal matapatan mo force, ng kaya ano. neutral eh. Oo. Di ba? Baka hindi nagmamaneho. Pagka nilagay mo sa neutral, ibig oo. sabihin, di ba, ano lang siya, pantay. Tama. Ibig sabihin, hindi ka matatalo ng kalaban mo. Oo. Alam mo, pinatay kita. Oo. Neutral ba yon, Jen? Hindi. Dedo ka eh. Non-neutralize mo siya. Hindi neutral. Na-subdue. Baligtad, di ba? Oo. So, palagi ko maling-mali yun. Walang Oo. neutralize na ibig sabihin patay. Well, minsan kasi military language o kaya police language, merong ganun. Pero hindi mo pa rin pwedeng ipakahulugan na ang salitang neutralize o ganun ay pagpatay ang tinutukoy. Lalo na kung gagamitin mo sa memorandum. Ayun na nga. Oo. Kasi ang memorandum, may ginagamit talaga mga terminologies yan. At sa military, ang neutralize, siguro pagka mga illegal na gawain, neutralize mo, ibang kahulugan. Pero kung gagamitin mo ng legal, memo pa, hindi mo pwedeng sabihin na inuutusan ka pumatay nung memo na may nakalagay na neutralize. Ay, kasi yun nga ang parang dating daw na lahat ng mga taong sangkot sa droga, i-neutralize, parang patayin. Oo. Kasi ang ibig sabihin nun, kasi Jen, ang droga talaga, kaakibat niyan violence eh. Totoo. Di ba, tinan mo yung mga ginawa ni na Pablo Escobar, di ba? Ayan, oo. Ni na El Chapo. Hanggang ngayon nga, nagpapatayan pa sa Mexico. Jen, totoo yan. Yung latest na balita sa Sinaloa. Yan. Oo, mga brutal ng tao dyan. Ito, punta naman natin, advance natin ha. Representative Bienvenido Abante Jr. Papayag sa gano'n, di ba? Maglalagay ako ng dinamita sa katawan. Mga gano'n, no? Sumabog na tayo lahat. Ikaw na lang mag-isa. Hindi ba? Yan ang sinasabi ko. Hindi na nila patatapakin ng kamera ang dating Pangulong Duterte matapos nilang mapanood kung paano niya bagyuhin ang Senado. Di ba? Nako, yun ang sinasabi natin sa pangyayaring ito, no? At aywan ko lang. Ay kasi nga, Nason, may nahanap akong balita yung naging, saan ba ito? Yung naging statement ni Kong Fernandez saka ni Kong Benny Abante na plano nilang kasuhan si dating Pangulo pala. Ang dating Pangulong Digong ay kakasuhan si Congressman Dan Fernandez at saka itong si Congressman Benny Abante. Nasaan ba yun? Ito yun. Inihayag ng dating Pangulong Duterte sige, tuloy mo yan. na nais niyang sampahan ng reklamong perjury ang dalawang kongresista na sina Santa Rosa City, Laguna Representative Dan Fernandez at Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. Ito'y matapos ibulgar sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ni Police Colonel Hector Grijaldo na pinilit siyang magsinungaling ni na Fernandez at Abante na aminin na may reward system sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Dahil dito, sinabi ng dating Pangulo na bilang dating prosecutor, nahaharap sa kasong perjury ang dalawang kongresista. Ayon kay Duterte, hindi na niya kailangan ng affidavit ni Grijaldo dahil ang testimonya nito sa Senado ay sapat na kung saan naka-under oath siya o nanumpa bago ang testimonya. Pakinggan natin ang mismong dating Pangulo. Sige. Sinabi niya yan eh. I'd like to make it clear na yung ginawa ng idyoto na opisyal mo o classmate mo. Sir, it's not officer, congressman. Congressman ang nagsabi sa kanya. Ganun, congressman. Yung idyoto na congressman, subornation o perjury yan. He was suggesting, the mere suggestion of what he wants you to do is already a crime under the revised penal code. Yung inuudyok mo yung tao na mag-execute ng affidavit falsely or making a false narrative. Ayan, na-neutralize. Na-neutralize yung signal ng... Ayun ang sabi natin, di ba? Oo. Ikaw ba naman,
papupuntahin mo pa doon ang dating Pangulo, kakasuhan ka na nga, di ba? Baka pagpunta doon ang dating Pangulong Duterte, may hawak ng warrant o para sa kasama pulis. Di ba? Ay, nako. Sige nga po, basa kami ng mga reaksyon. May kinalaman sa ating Vox Populi. Sabi po ng ating mga Facebookers, AO po ng Bulacan. Forward natin ha. Free demo for more DP. Yung bang agwat kasi siyempre, ang pagkatuto sa buhay, mula sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay itinatama mo siya doon sa kanyang mali na yun eh. Di ba? Ako lang po, nasabi ko lang, na sana mapag-aralan din ni BP Inday yung karisma na yun, mula sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat ako, ewan ko lang, ito ba nagkaroon ka ng pagkakataon na makadaupang palma ng Pangulong Duterte? Hindi pa. Ako sa kasaysayan ko, wala din. Pandemya dyan. Oo nga. Kahit nung mayor siya ng Davao. Kahit tapos siya naging mayor ng Davao, 6 na taon naging Pangulo ng ating bansa. Ako, walang pagkakataon na nung nakita siya ng mukhaan man lamang, wala po eh. Pangalawa, ang pangalawang Pangulo, BP Inday Sara, hindi rin ako nagkaroon ng pagkakataon. Ako lang, sinasabi ko ito, sarili kong impresyon. Sariling impresyon ko, kung ang ipagkukumpara natin ay katangian meron ako hinahanap na video at saka ni President Rodrigo Duterte. Pero Jen, ang mas magandang comparison, kasi si BP Inday, hindi naman naging Pangulo pa di ba? Bagay. Vice President, tapos inupakan pa ng inupakan. Pero meron kasing anak minsan na kapag ka nagsalita, nakita mo to si Jen, pag nagsalita, kalo parang yung tatay niya, di ba? Parang nabuhay yung tatay niya sa kanyang katauhan. Ang mas magandang ikumpara, kasi ito, naging presidente na pareho, ay ang Pangulong Duterte at ang Pangulong Bongbong Marcos. Well, tama yan mo. ang dapat na usapan. May pagkukumpara mo talaga yan. Hindi may iwasan yan. Ay, ang dapat na usapan. Bilang Pangulo. Bilang Pangulo. Naging Pangulo. Kasi pareho silang naging Pangulo. Isang dati, isang kasalukuyan. Ngayon, ang tao ngayon ay mag-iisip at mararamdaman nila yan, di ba? Sino ang may mas malasakit na presidente? Di ba? Sino ang mas may programa para sa bayan? May touch sa taong bayan, At sino talagang mas nagmamahal sa mga mamamayan? Yan ang pwede mong i-compare kasi pareho silang naging Pangulo. Meron kasi ang tao mapalabok lang ang bibig. Pero sa aktual, sa gawa, hindi naman talaga ganoon. Makita. Yun bang lalapitan ka, tatapikin pa yung kamay mo, huwag mong kunin yung relo ko. Di ba? Si Pangulong Duterte, nung hiningi yung binigay niya talaga. Binigay niya. Kasi nung time na yun, ang relo niya ata, 1.5 lang 1.5 lang kasi nga, Jen, ang Pangulong Duterte, lumaking yun nga, sabi Street smart. Sanay sa hirap. Huwag mo hihingin ang relo ko. Hindi mo naranasan ng hirap. Totoo. Di ba? Napakalayo, no? Napakahirap kung bumaba sa masa. Kahit ka kahit ka magpakudwari. Naku, ang dami hong politiko na, di ba, meron pa lumangoy sa basura, kung ano nang ginawa. Totoo. Kasi makikita, mararamdaman ng tao doon pa lang sa sa salita mo, sa kilos mo, alam na nila kung ikaw ay nambobola o hindi. Ayan, diba? Totoo. Kasi hindi mo pwede itago sa taong bayan yan Hindi po pwede. Hindi po yan magagawa sa isang political ads o kaya advertisements. Natural yan Yes. Na tao Ikaw yan Di ba? Yun lang pag tumakad ka sa putik na ikaw ay pakending-kending yun Di ba? At saka yung lakad ng isang magsasaka sa putikan, kitang-kita mo ang pagkakaiba niya. At saka alam ng tao kung sincero ka o hindi, di ba? Tama yun. Kasi di ba, sinabi mo, magiging 20 pesos ang bigas. Bakit hindi mo ba pinag-aralan kung kaya ba o hindi? O hindi, di ba? Kasi di ba, sinabi mo, magiging 20 pesos ang bigas. Bakit hindi mo ba pinag-aralan kung kaya ba o hindi, di ba? Kasi once na bumagsak ka sa pangako mo, titignan nila, teka, ano ba mga pinapangako mo ngayon? Natutupad ba? Di ba? Kung hindi mo tinutupad pa rin, hanggang doon, kitang-kita dyan. Di ba? Pagka nangako ka paliwanag ka uli, sabi sa'yo ng tao, paano mo nasabi? Ayun. Sana pala ganun na sinabi. Magiging 20 pesos ang kilo ng bigas, dapat ang sagot ay? Paano mo nasabi? Kasi hindi ho talaga, imposible ho yun. Ayan. Diba? Noong pa man na nagkakampanya siya, sinasabi na niya yung 20 pesos na bigas, sabi ko,
Imposible yan, yung kampanya na hindi mangyayari yan. Nako. Oo, kasi alam namin ang pagtatanim. Diba? Yun. Oo. Nako po. Kapag ka magkakaroon daw ulit ng pagdinig ang Senado, Nelson, ukol dito sa yung Senate Blue Ribbon Committee, ang sabi ng ilang miyembro ng Kamara de Representante, sana daw, wag nang mag-participate sina Senador Ronald Bato de la Rosa at saka Senador Bongo. Bakit? Para daw po mapanatili ang kredibilidad ng investigasyon ng Senado sa drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan daw po ng kanilang pag-inhibit sa nasabing pagdinig. Hinimok po ng leader ng Kamara, sina Senate President Francis Cordero at Senador Coco Pimentel, na pwede pagsabihan ninyo yung kapwa ninyo senador upang hindi na po lumahok sa investigasyon ng Senado. Si De La Rosa Mano, dating Chief PNP, na ang sinasabing may pangkalahatang responsibilidad sa kampanya. Habang si Senador Bongo naman, batay na po sa pahayag ng mga retiradong mataas na opisyal ng pulisya, ang umano'y Forward natin to, namahala sa reward system presensya doon, nadiin ka doon sa statement down. So ang kanyang pagbatang kinikiling ang investigasyon ng Senado sa presensya do po Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo. Ayun, so ang kanyang panawagan. Ang problema, Congressman Dan, nadiin ka doon sa statement ni Grijaldo. Aywan ko lamang, kung ano po ang susunod na kabanata sa bagay na ito. Di ba? Ayun nga. Abangan natin kung ano ang magiging susunod na pangyayari. Basa pa po kami ng ilang mga reaksyon. May kinalaman sa ating sino ba itong mga nandyan po sa Kamara na nagiging bahagi nitong Quadcom na mahihinuha natin na para bagang nalasing po sa kapangyarihan, Nason. Diba? Yun nga eh. Oo. Kayo po, kayong aming tinatanong Kami, yun lang ang aming masasabi ukol sa bagay na ito. Diba? Meron pa lang statement si Abante dyan, ha? Na dahil daw sa pagdalo ng dating Pangulong Duterte sa Senado, Aatras na siya? wala na itong dahilan para hindi dumalo sa House of Representatives. Ay, sinasabi ko. Aba. So talagang gusto nyo makaharap, ha? Nagtatapang-tapangan. Nagtatapang-tapangan. Sige, mas maganda nga. Totoo. Oo, mas maganda. Meron daw tawag yung pagkatao tako, yung daw papito-pito sa gabi. Oo. Gabi-gabi na. Yun daw ang numero unong inig ng inig Nagtatapang-tapangan. Ay, nako. Tingnan natin. Sige, Oo, challenge mas niyo ang maganda. Pangulong Duterte. Harapin po ninyo. Hindi nga mas maganda, magkaharap kayo. Ha? Masarap na manood sa bagay na yan. Resulta po ng ating Vox Populi sa tanong na. Forward natin. Madali, Nakita po pa, di ba? May nagsasabing, "Naku, pinilit lang kami dyan. Oho. Walang ibang wala kang ibang masasabit maiisip. Baka parang iba na yung takbo ng utak, di ba? Totoo. Oo, kasi ang talagang issue dito dyan, nung una lang, Pogo naman di ba? Pogo. Kung saan napunta Totoo. At lahat na lang, idinamay nila. Oho. Di ba? Kahit pati mga nanahimik na tao. Pati yung tao, organisasyon na nanahimik, wala namang pakialam niya sa inyo. Lasing na. Ganun dyan ang lasing Oho. Yung lasing, di ba, wala ka na, nando ka lang, nakaupo ka lang. Oo. Dumaan. Pasuray-suray. Oo. Matatabig ka nun. Totoo. Kaya palagi ko, sobrang lasing talaga ang mga ito. Ang ganda ng punto nito si Gina Isaac, ha? Di paano ngayon, nabanggit ang pangalan ni Dan Fernandez, hindi na rin siya pwedeng sumali. Di ba? Hindi na. Hindi ka na rin pwedeng sumali sa pagdinig ng Quadcom. O kaya, ipatatawag siya sa Senado, di ba? Oo nga, no? Papatawag kayo sa Senado, pati si Abante. Basta tatandaan namin kayo. Bukas po, mayroon pa kayong mga pangalan tatandaan, ha? Nako, mahalaga po ito. Part 1 pa lang to. Yes. Abang po. Baka time bomb yung bukas, ha? At saka kapag may inaano pa tayo, yung mga pahayag, ano? Si Rian Garma ba, talagang yun na yung kanyang statement? Hindi Abangan mo ako mapalagay. Andali may babalikan tayo. May babalikan lang tayo Ito.
Nick Parley. Yan. Alam mo, Nelson, sa pagharap kahapon ng Pangulo Duterte, ito sana huwag naman ipagdamdam. Ipagpapauna ko na, Nelson, real talk lang tayo. Huwag naman sana ipagdamdam ng iba. Yung karisma sanang ito, sana'y nakuha ng BP Inday Sara, no? Kasi mukha... Ay, sabi natin, di ba? Oo. Ay, Oh, ikaw ba naman, papupuntahin mo pa doon ng dating Pangulo, kakasuhan ka na nga, di ba? Baka pagpunta doon ng Hindi dating makita. Pangulong Duterte, may hawak. Wala na, tapos na. Ay, bukas na lang, bukas. Ay, eto na nga. Ano masasabi ninyo? Eto kayo tatanungin ko na mga nanonood. Ano sa palagi ninyo ang lugar ngayon ng Iglesia ni Cristo sa administrasyon na ito? Ano sa palagay ninyo? Sige nga. Oh no! At yan ang aabangan natin sa darating na panahon. Titignan natin, dahil bukas meron pa daw. Bomba daw bukas, bomba. Di ba? Ayan na, anti-BBM na sila. Dismayado. Stand for Duterte. Wala na, tagilid ang admin. Kaya nga di ba? Bad trip na, susunod na sila, boss. Round 2. Kaya nga, bukas na, wala na. Disappointed na sila. Kasi ito nagsasalita na, hindi, maka-BBM ito, lagi nilang pinagtatanggol ang administrasyon ni BBM, pero bakit ngayong araw na ito sumabog sila? Wala na. Nagbanta na itong mga to na pinangalanan na yung mga, minarkahan na yung mga congressman na miyembro ng Quadcom. Minarkahan na nila. Sasabi, di ba, baka mamaya kakatakoy sa bahay namin, yan ang sinasabi namin sa inyo, dinadamay nyo yun, naimik na organisasyon. Patay kayo ngayon. Buti nga sa inyo. Yun lang muna, maraming salamat sa inyo. Kita-kita tayo bukas ng umaga, alas 10 ng umaga, kita-kita tayo. Ang live po natin sa mga bago nating subscriber, alas 10 ng umaga at alas 7 ng gabi. Yan, sa mga bago nating subscriber, maraming salamat po sa inyo at pinaabot nyo ako ng 100K. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Thank you. Sa mga nagpakulay, maraming salamat po. Sa mga bumate, nag-congratulate, thank you. Mabuhay po kayo, pagpalain na po kayo ng Panginoong may kapal. Love you all, mamwa, chup chup, babush.